So ayan, win rate daw tayo. Balita ko, nagre-request kayo ng mga win rate ng mga coaches. So sige, win rate reveal na tayo. So ito, kung part kayo ng TMT community, may kita nyo, mapapansin yung iba yung aking backtesting file. So akin lang to, hindi ko pinamimigay. So win rate, ayan. So overall, I have 2-year worth of data sa USDJPY at AUDJPY. Actually, AUDJPY isa pa lang. But I have overall 53% win rate. No? So bago tayo mag-move on sa chart, papakita ko sa inyo yung mga recent trades ko. Pero before we move on to the charts at mag-recap ng mga trades, I just wanna set your expectation na itong mga trades ko or itong trading plan ko ay strategy ko. Bawal nyo kopyahin. De, joke lang. So pwede nyo naman kopyahin, guys. Pero ito kasi yung nag-work sa akin sa oras ko, sa current na ginagawa ko, sa lifestyle ko, sa pasensya ko sa market. So kung gusto nyo siyang gayahin, kung gusto nyo kopyahin, okay lang, walang problema. It's profitable. Pero make sure na i-backtest nyo din siya bago nyo i-try sa demo or sa live. Okay, very important yung backtesting. So sige, moving on tayo sa trade recap. So kung mapapansin niyo sa aking backtest ay USDJPY at AUDJPY lang yung tinitrade ko. So yun lang din yung papakita nating trades. Actually, yun lang din talaga yung tinitrade natin sa ngayon. So dito tayo, USDJPY. Meron akong recent na 2 trades dito. Recap natin tong isa, itong na SL natin. So, I usually start off with weekly time frame. So, sa weekly time frame, titingnan ko lang yung overall na movement ng market. And then, magpa-plot tayo ng mga key levels. So, hopefully, nakikita nyo yung line na to dito. So, sana nakikita nyo tong part na to. Yung trend line. Ayan. So, yan yung weekly resistance. So, nakita ko yung price na nag-bounce dyan sa weekly resistance natin. And then, bumaba ako sa daily time frame to check kung merong change of structure. So, kasi ang in-expect ko, magbabounce off tayo from this weekly resistance. So, gusto ko makakita ng change of structure. So, from the usual natin na itong higher low, nakakita ako dito ng lower low. So, that confirms na we are on a downtrend move. Baba tayo ng H4 timeframe. Sa H4 timeframe ang aking entry. So, ayan. So, dito, kita naman natin na nagkaroon ng huge move dito si market. Right? Ito pa pala, nakita ko ng trend line here na na-break. So, that confirms downtrend talaga tayo dito. No? So, ang ginawa ko dito is plotting lang ng support and resistance. So, ito yung naging reference natin. So, market direction is bearish. So, yun yung bias natin. So, dito, area of alignment, nag-plot lang tayo ng mga support and resistance dyan. And, alam nyo naman, sa mga nakapanood na ng previous video ko ng Fibonacci, alam nyo na yan, favorite natin si Fibonacci. So, nag-plot lang ako ng Fib dito sa nakita kong swing points sa H4 time frame. Ayan. Tapos, nag-limit order lang tayo right here sa 60 to 61.8% ng Fib. So, ito siya. Ayan. And meron din kasi tayo dyan. Nandyan may previous low tayong nakita. Ayan. Unfortunately, ang trade na yan, ISL. Kasi nagtuloy-tuloy yung price paakyat. Mali yung mga pinagpipindot natin. Ayan, nagtuloy-tuloy yung price paakyat. Pero na-catch natin tong move na to. Ito, fresh na trade. Today lang to. I mean, kailan ba ito pinasok? Monday lang. February 9 na trade. So, ayan. Ang ginawa ko dito, so same bias. So, ang ginawa ko dyan ay weekly, daily, 4 hours. Pero this time, ang pinlot ko na fib is from here up to here na. So, kasi na-violate niya na tong swing point na yan. So, hindi ko na siya sinama. And meron din tayong key level right here, support or resistance level sa part na yan. So, here, ang ginawa ko naman dito is, nung nakita kong nag-bounce yung price dito sa level na to, ay nag-stop order lang ako. Nag-stop order ako dito sa 61% ng Fib. Okay, and then, ito yung TP level natin. Ito yung TP level. Bago lang yung lower low. So, before the lower low, yan yung TP target. That's 1:2 na risk to reward ratio. Pero kung makikita nyo guys, 208 pips yan. So, kung kaya nyo din mag-pip count ng ganyan kalaki, laban. Pero kung hindi, try nyo siya. Try nyo yung strategy na to sa lower time frame. Pero again, i-backtest nyo ng bonggang-bongga. Okay? So, ayun yung sa USDJPY na trade. Fresh na fresh. As in, bago ako mag-shoot dito ay natipi naman natin siya. No? So, today is February 12. Ito din yung shoot day natin. Pero hindi ko sure guys kung kailan to maa-upload. So, bahala na ang ating mga director. Okay, so yan yung fresh natin na trade. Natipi naman tayo. So, congrats! Plus 2%. Okay, moving on tayo kay AUDJ.
AUDJPY. AUDJPY, ganun lang din guys naman yung ginagawa natin. No? Start tayo with a weekly time frame. And as we can see, yung trend natin here, sobrang strong na upward move. Therefore, ang bias natin is bullish. Going down to daily time frame, nagplot lang ako nitong trend line. Hopefully, nakikita niyo yung trend line ko. And strong na upward move pa rin as in wala pang sign sa AUDJPY na magbe-bearish siya. So going down to H4 time frame, our entry time frame. So I had 3 trades so far. Dito, January 17. Tama ba? Ayan, hindi pala. 19. January 19. January 27. And ito ay fresh na fresh nung Feb 10 napasukan. Kailan yun? Tuesday ng gabi. O nga, naalala ko na to. So, ayan na. Limit order na pasok natin yan. So, okay. Dito tayo sa first na trade natin kay AUDJPY. So, nagplot lang ako ng fib. So, ang pinaka-importante sa aking strategy ay price action lang. Pag-identify. As you can see, puro trending na market lang yung hinahanap natin. Dahil nga very important yung fib dito sa strategy natin. So, hinanap ko lang ulit yung recent na higher low and higher high. And doon ako nagpa-plot ng fib. And then sakto, hinahanapan ko siya ng support and resistance kung saan siya pwedeng mag-plot. I mean, yung entry ko, mas okay kung merong key level na tatapatan. So, ayan, na-trigger naman to and nagdire-diretso yung price paakyat. Same goes here. Ito ay 1:2, pero itong second trade natin ay 1:1.2 lang. Bakit? Kasi ito ay papuntang weekly resistance. So, ang idea is there's a possibility mag-bounce yung price pababa. Kaya hindi ko siya sinagad. Yung TP ko ay hindi ko sinagad. Talagang 1:1.2 lang yung ginawa ko para sure na ma-TP. Kasi baka mag-bounce siya dun sa resistance ng weekly time frame natin. So, ayan. So, TP naman din siya, no? After ma-trigger here. So, ganun lang din yan. So, nag-plot ako ng fib from here to here. So, kung hindi nyo siya nakikita, ito siya. Itong low na to. And then, itong high na to. Okay? And then, ito yung resistance, turn support. So, magandang confluence siya for me. Kaya nag-plot ako place tayo ng limit order dyan. And then, hinayaan na natin yung price na pumunta kung saan niya gustong pumunta. And now, ito kasabay ng UJ natin na trade. Recent lang. Very recent yung Tuesday. So dito, nagkaroon ako ng confidence na mag-buy pa rin ulit kay AUDJPY kasi nag-breakout tayo from this weekly key level. So this is, resistance, turned support. So hindi ako nakapasok dito. Pero kasi nagkaroon ulit tayo ng bagong higher high here. Kaya, nagplot ako ulit ng fib from this low to this high. And ginamit ko na yung weekly level na yan. Ayan, meron din tayong mga levels kasi dyan as my confluence. Nag-place pa rin tayo ng limit order sa 61% ng fib. And yan, 1:2 siya pero since mukhang malakas si JPY. Ayan. So, nagre-retest sa daily time frame resistance si JPY. So, we're not sure kung saan niya gustong pumunta. So, mukhang yun yung nagiging driver nitong AUDJPY. Hindi ko sure kung tutuloy siya paakyat pa. Pero, this is my setup. So, tanggapin natin kung ano yung result na gusto niyang ibigay sa atin. SL, kung SL, okay lang yan. Ang USDJPY naman natin ay na-TP. So, paldo pa rin tayo. Ayan, so mapapansin nyo guys, majority ng mga trades ko, actually lahat ng trades ko talaga may Fibonacci. Ayan, so kung gusto nyong matutunan kung paano rin gamitin yung Fib, meron akong video na ginawa. Uploaded na siya din dito sa YouTube ni Coach Job. Click nyo lang sa upper right ng screen nyo, lalabas naman yung link. So kasama tong mga trades ng mga coaches, nilalagay namin sa Discord. Pati yung mga thought process ng mga coaches sa mga trades nila, nakalagay din talaga dito. So ayan, so kung exclusive nga lang itong ating TMT University sa ating mga students. So kung hindi ka pa part ng community, meron tayong link sa description box sa baba. Click nyo na lang. So ayun lang for today's video. Ayan, nalaman nyo na yung win rate ko. So good luck sa mga trades ninyo. For today, hindi ko alam kung kukunin ako ulit nila direct para sa YouTube. So baka ito na yung last. Pilitin natin sila direct na kunin pa ako ulit. Comment naman kayo guys kung gusto nyo pa akong makita dito sa YouTube ni Coach Job.